10 mga phobia na meron ang ilang mga tao. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang pagkakaroon ng phobia ay hindi biro dahil maaari nitong maapektuhan ang pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Maaari din nitong mahadlangan ang isang tao na gawin ng ibang mga mahahalagang gawain dahil natatakot siya sa isang bagay. Ngunit ano-ano kaya ang mga sintomas ng mga phobia na ito? At paano nga ba malagpasan ang mga ganitong uri ng takot? Kaya naman sa video na ito ay aalamin at pag-uusapan natin ang 10 mga phobia na meron ang ilang mga tao. Kaya naman simulan na natin. Number 1, arachibutyrophobia. Ang arachibutyrophobia ay tumutukoy sa takot na nararamdaman ng tao kapag ang peanut butter ay dumikit sa palate. Ang mga dahilan ng arachibutyrophobia ay hindi pa lubos na nauunawaan. Pero kadalasan ay nagmumula ito sa masamang karanasan noong bata pa. Tulad ng nabulunan sa peanut butter o nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam kapag dumikit ito sa bibig. Maaring dahil din ito sa sobrang pagiging sensitive sa mga bagay na nararamdaman sa bibig. Ang mga sintomas ng arachibutyrophobia ay iba-iba sa bawat tao. Ang mga karaniwang sintomas ay labis na pag-aalala, panginginig, pagpapawis at pag-iwas sa pagkain ng peanut butter o kahit anong pagkain na may peanut butter. Ang iba naman ay maaaring makaramdam ng paninikip ng dibdib, mabilis na tibok ng puso at minsan pa ay pag-iyak o pagsigaw kapag nakakaramdam ng ganitong uri ng takot. Subalit kahit simpleng takot lamang ito, ang arachibutyrophobia ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga taong may ganitong takot ay maaaring umiwas sa mga sitwasyon kung saan sa tingin nila ay mahaharap sila sa peanut butter. Maaari itong magdulot ng pagkabalisa sa mga gatherings o kahit sa simpleng pagsasama-sama ng pamilya kung saan karaniwan ang peanut butter sa pagkain. Ang pag-iisip pa lang na maaari silang maharap sa kanilang takot ay nagdudulot na ng matinding stress at kaba. Sa kabilang banda, ang arachibutyrophobia tulad ng ibang takot ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Ang Cognitive Behavioral Therapy o CBT ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan ng paggamot. Sa CBT ay tinutulungan ang mga pasyente na baguhin ang kanilang pag-iisip at pag-uugali tungkol sa kanilang takot. Ang desensitization therapy, kung saan unti-unting inilalapit ang pasyente sa peanut butter hanggang sa mawala ang kanilang takot, ay isa ring mabisang paraan. Bukod sa therapy, ang mga gamot tulad ng anti-anxiety medications ay maaaring irekomenda upang matulungan ang pasyente na kontrolin ang kanilang sintomas. Ang pag-iwas sa peanut butter at iba pang produkto na mayroong peanut butter ay isa ring paraan upang mabawasan ang kaba. Number 2, nomophobia. Ang nomophobia ay tumutukoy naman sa takot na nararamdaman kapag wala kang mobile phone. Ang salitang ito ay mula sa no mobile phone phobia. Una itong lumitaw noong 2008 sa isang pag-aaral sa United Kingdom. Ipinakita sa pag-aaral na maraming tao ang nakararamdam ng matinding kaba kapag hindi nila magamit ang kanilang telephone. Sa panahon ngayon kung saan mahalaga ang technology, ay itinuturing na seryosong problema ang nomophobia. Samantala, ang nomophobia ay sanhi ng labis na pagdepende sa mobile phone para sa communication, impormasyon at entertainment. Kapag wala ang cellphone ay maaaring makaramdam ng labis na kaba, pagpapawis, mabilis na pagtibok ng puso, hirap sa paghinga at pagkairita. Ang mga taong may nomophobia ay madalas na nagiging balisa kapag walang signal o battery ang kanilang cellphone o kapag naiwan nila ito sa bahay. Gayon din, ang nomophobia ay may masamang epekto sa kalusugan. Maaari itong magdulot ng pagkapagod ng mata, pananakit ng leeg at likod at kakulangan sa tulog dahil sa labis na paggamit ng cellphone. Sa emotional aspect naman ay maaaring magdulot ito ng matinding kaba, depression, at pagkakahiwalay sa ibang tao dahil sa labis na pagdepende sa online communication. Pero paano nga ba ito malulunasan? Maraming paraan para malunasan ang nomophobia. Mahalaga ang balanseng paggamit ng technology, magtakda ng mga lugar sa bahay o oras sa araw na walang cellphone tulad ng dining table o bago matulog. Maglaan din ng oras para sa pag-meditate. Mag-engage sa mga activities na hindi nangangailangan ng technology upang ma-divert ang atensyon mula sa cellphone. Kung ang nomophobia ay nagdudulot na ng seryosong problema, ay makabubuting humingi ng tulong mula sa isang mental health professional. Ang therapy
tulad ng Cognitive Behavioral Therapy o CBT ay maaaring makatulong upang mapabuti ang iyong coping mechanisms. Number 3, pogonophobia. Ang pogonophobia ay tumutukoy sa takot sa mga balbas. Ang salitang ito ay mula sa Greek word na pogon na ang ibig sabihin ay balbas at phobia na nangangahulugang takot. Ang mga taong may ganitong uri ng takot ay nakakaramdam ng matinding kaba o takot kapag nakakakita ng taong may balbas. Hindi lang ito limitado sa aktwal na tao kundi pati na rin sa mga larawan o kahit anong bagay na may balbas. Maraming posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng pogonophobia. Maaaring may masamang karanasan o trauma na kinasasangkutan ng isang taong may balbas noong bata pa sila. Halimbawa, kung nakaranas sila ng takot o masamang karanasan mula sa isang tao na mayroong balbas, ay maaaring maiugnay nila ang takot sa pagkakaroon ng balbas. May mga kultura rin na negatibo ang tingin sa mga balbas na nagdudulot ng takot sa mga tao. Sa ilang kultura, ang balbas ay maaaring simbolo ng karahasan o hindi pagiging malinis. Samantala, ang mga sintomas ng pogonophobia ay iba-iba. Ang ilan ay nakakaramdam ng kunting kaba o hindi komportable kapag nakakakita ng taong may balbas, habang ang iba naman ay nagkakaroon ng matinding panic attack, maaaring magpawis, manginig, bumilis ang tibok ng puso at mahirapan sa paghinga. Ang mga sintomas na ito ay maaaring makasagabal sa pang-araw-araw na buhay, lalo na kung madalas silang nakakakita ng mga taong may balbas sa kanilang paligid o trabaho. Dahil dito, ay maaari silang umiwas sa mga lugar o sitwasyon kung saan may mga taong may balbas na nagdudulot ng pag-iisa o paghihiwalay. Subalit may iba't ibang paraan para gamutin ang pogonophobia, depende sa kung gaano kalala ang takot at paano ito nakakaapekto sa buhay ng tao. Kadalasan ay gumagamit ng Cognitive Behavioral Therapy o CBT at Exposure Therapy. Sa CBT ay tinutulungan ng tao na baguhin ang kanilang negatibong pag-iisip at pag-uugali. Sa Exposure Therapy naman ay dahan-dahang inilalapit ang tao sa kanilang kinatatakutan para unti-unting mabawasan ang kanilang kaba. Minsan ay gumagamit din ng gamot para magamot ang mga sintomas ng pagkabalisa. Number 4, chaetophobia. Ang chaetophobia ay tumutukoy sa pagkatakot sa buhok. Ang mga taong may ganitong takot ay natatakot sa buhok sa ulo, balbas o kahit buhok ng hayop. Ang takot na ito ay maaaring makaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga sintomas ng chaetophobia ay mabilis na pagtibok ng puso, pagpapawis, pagkahilo, hirap sa paghinga at mga panic attack. Ang mga taong may ganitong takot ay kadalasang umiiwas sa mga lugar tulad ng mga salon, barbershop o mga lugar na maraming tao. Ngunit may iba't ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng chaetophobia. Maaaring dahil sa isang masamang karanasan na may kinalaman sa buhok tulad ng masakit na gupit o aksidenteng pagkakaputol ng buhok. Ang mga bata na lumaki sa pamilyang may takot sa buhok ay maaari ring magkaroon ng chaetophobia. Samantala, ang paggamot sa chaetophobia ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng therapy, lalo na ang Cognitive Behavioral Therapy o CBT. Ang CBT ay tumutulong sa mga pasyente na maunawaan at baguhin ang kanilang mga negatibong pag-iisip at kilos. Sa Gradual Exposure Therapy naman ay unti-unting inilalapit ang pasyente sa buhok hanggang sa matutunan nilang kontrolin ang kanilang takot. Bukod sa CBT ay may iba pang paraan na maaaring makatulong sa pag-manage ng chaetophobia. Ang mga relaxation techniques tulad ng deep breathing exercises, meditation at progressive muscle relaxation ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng stress at takot. Sa ilang mga kaso ay maaaring magreseta ng gamot tulad ng anti-anxiety medications o antidepressants upang makatulong sa mga sintomas. Gayon din, ang chaetophobia ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa quality ng buhay ng isang tao. Ang mga taong may ganitong takot ay maaaring mahirapan sa pakikisalamuha, sa trabaho at iba pang aspeto ng kanilang buhay. Mahalagang humingi ng tulong mula sa mga eksperto sa mental health upang mabigyan ng tamang gabay at suporta sa pagharap sa kanilang takot. Number 5, aesoptrophobia. Ang aesoptrophobia ay ang takot sa mga salamin o reflection. Totoong nararanasan ito ng ilang tao at maaaring makaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga taong may aesoptrophobia ay natatakot kapag nakikita nila ang kanilang sarili sa salamin, bintana o tubig.
Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng aesoptrophobia. Maaring dahil sa masamang karanasan noong kabataan, tulad ng panonood ng nakakatakot na pelikula na may eksena sa salamin o pagkakaroon ng trauma habang nakatingin sa reflection. Ang iba naman ay lumaki sa paniniwalang ang mga salamin ay may kakaibang kapangyarihan o espiritu na nagdudulot ng takot. Ang takot sa salamin ay maaari ring dahil sa problema sa sarili. Halimbawa, ang isang tao na may mababang self-esteem o mga insecurities tungkol sa kanyang hitsura ay maaaring matakot na makita ang kanyang reflection. Samantala, iba-iba naman ang sintomas ng aesoptrophobia. Ang ilang karaniwang sintomas nito ay kinabibilangan ng matinding pagkabalisa, pag-iwas sa mga lugar na may salamin, mabilis na pagtibok ng puso, pagpapawis, panginginig, hirap sa paghinga, pananakit ng ulo at pagsusuka. Ang isang tao ay maaring makaramdam ng matinding takot o pagkabalisa kapag nakita niya ang kanyang reflection o isang salamin. Ang mga taong may aesoptrophobia ay maaaring umiwas sa mga lugar na may salamin tulad ng banyo, dressing room o tindahan. Ang mga physical symptoms tulad ng mabilis na pagtibok ng puso, pagpapawis, panginginig at hirap sa paghinga ay ilan sa mga maaaring maranasan. Ang matinding takot at pagkabalisa ay maaari ring magdulot ng pananakit ng ulo at sa malalang kaso ay pagsusuka. Gayon din, ang pagkakaroon ng aesoptrophobia ay maaaring makaapekto sa pang-araw-araw na buhay. Maaaring mahirapan ng isang tao na mag-ayos ng sarili, mag-makeup o magbihis ng hindi nakaharap sa salamin. Ang phobia na ito ay maaari ring makaapekto sa pakikisalamuha ng isang tao, lalo na kung kailangan niyang pumasok sa mga lugar na may maraming salamin. Bukod dito, ang pagkakaroon ng takot sa salamin ay maaaring magdulot ng matinding stress at anxiety na maaaring makaapekto sa kalusugan. Ang patuloy na pag-iwas sa mga salamin ay maaaring magdulot ng pagkakahiwalay sa lipunan at mababang self-esteem. Number 6, hylophobia. Ang hylophobia ay takot sa mga kagubatan, kakahuyan o mga puno. Ang salitang ito ay mula sa Greek word na hyle, na ang ibig sabihin ay kagubatan, at phobos, na ang ibig sabihin naman ay takot. Ang takot na ito ay maaaring magdulot ng matinding kaba at pag-iwas sa mga lugar na maraming puno o kagubatan. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng hylophobia ang isang tao. Isa sa mga dahilan ay ang hindi magandang karanasan sa kagubatan. Halimbawa, kung nawala sa kagubatan noong bata pa, ay maaaring magkaroon ng takot na maulit ito. Ang mga nakakatakot na kwento at pelikula tungkol sa kagubatan ay maaari ring magdulot ng hylophobia, lalo na kung napanood o narinig ito sa murang edad pa lamang. Samantala, iba-iba ang sintomas ng hylophobia depende sa tindi ng takot ng tao. Ang karaniwang sintomas nito ay matinding kaba, mabilis o malalim na paghinga, mabilis na pagtibok ng puso, pagpapawis at pag-iwas sa mga lugar na may puno o kagubatan. Sa ilang kaso ay maaaring magkaroon ng panic attack ang taong may hylophobia kapag napunta sa lugar na kinatatakutan niya. Maraming paraan para gamutin ang hylophobia. Isa sa pinaka-epektibong paraan ay ang cognitive behavioral therapy. Sa CBT ay tinutulungan ng pasyente na baguhin ang kanilang negatibong pag-iisip at pag-uugali tungkol sa kagubatan. Bukod sa CBT ay meron ding mga gamot na maaring ireseta ng doktor para mabawasan ang mga sintomas ng kaba na dulot ng hylophobia. Ang mga anti-anxiety medication o antidepressants ay maaaring makatulong sa mga taong may matinding sintomas. Dagdag pa rito, mahalaga rin ang suporta mula sa pamilya at mga kaibigan upang matulungan ang taong may hylophobia. Ang pag-unawa sa kanilang nararamdaman at pag-alalay sa kanila kapag sila ay nahihirapan ay makakatulong upang mabawasan ang kanilang takot. Ang pagkakaroon ng suporta ay nagbibigay ng lakas ng loob sa pasyente na harapin ang kanilang takot. Karagdagan pa, ang pagkilala at pag-unawa sa hylophobia ay unang hakbang upang malampasan ito. Ang bawat hakbang na ginagawa ng isang taong may hylophobia upang harapin ang kanilang takot ay isang hakbang patungo sa kanilang paggaling. Ang pagtutulungan ng pasyente, pamilya, kaibigan at mga health professionals ay mahalaga upang matagumpay na malampasan ang takot na ito. Number 7, coulrophobia. Ang coulrophobia ay ang labis na takot sa mga clown. Kahit hindi ito formal na sakit sa mga medical books, ay tunay ito na maaaring magdulot ng matinding kaba sa mga tao. Ang mga taong may coulrophobia
ay maaaring makaramdam ng panginginig, pagpapawis, mabilis na tibok ng puso, at minsan ay pagkahimatay kapag nakakita sila ng clown, maging sa personal man ito, sa telebisyon o sa mga larawan. Isa sa mga pangunahing dahilan ng coulrophobia ay ang kakaibang itsura ng mga clown. Ang kanilang makapal na make-up, malaking ngiti at makulay na damit ay nagdudulot ng takot dahil hindi mo alam kung ano ang tunay nilang anyo. Ang hindi pagkakaalam kung ano ang totoong nararamdaman ng clown sa likod ng kanilang ngiti ay nagdudulot ng kaba at takot. Samantala, malaki rin ang role ng media at kultura sa pag-usbong ng coulrophobia. Ang mga palabas sa TV at pelikula na may mga nakakatakot na clown, tulad ni Pennywise sa It ni Stephen King, ay nagpapalala sa negative image ng mga clown. Ang mga ito ay nagiging sanhi ng mas malalim na takot sa mga clown. Ang mga nakakatakot na clown sa media ay nagpapakita na hindi mapagkakatiwalaan ng mga clown at maaaring maging mapanganib sila. Maliban dito, ayon sa ilang pag-aaral, ang takot sa mga clown ay maaaring magsimula sa murang edad. Ang mga bata ay natural na natatakot sa mga hindi pamilyar at kakaibang itsura. Ang mga clown na may makukulay at kakaibang make-up ay pwedeng magdulot ng takot sa mga bata. Ang takot na ito ay pwedeng lumaki at manatili hanggang sa pagtanda, lalo na kung hindi ito natugunan ng maayos. Gayon din, ang paggamot sa coulrophobia ay maaaring magsimula sa pamamagitan ng pagkonsulta sa isang mental health professional. Ang cognitive behavioral therapy ay isang epektibong paraan upang matulungan ang mga tao na harapin ang kanilang takot sa mga clown. Dito ay natututo ang mga pasyente ng mga paraan upang baguhin ang kanilang negatibong pag-iisip at pag-uugali tungkol sa mga clown. Dagdag pa rito, mahalaga rin ang suporta mula sa pamilya at mga kaibigan. Ang pag-unawa sa nararanasan at nararamdaman ng taong may coulrophobia ay mahalaga upang hindi sila makaramdam ng hiya o pag-iisa. Number 8. Nephophobia. Ang nephophobia ay ang takot sa mga ulap. Ang mga taong may ganitong takot ay nakakaranas ng labis na pagkabalisa tuwing nakakakita ng ulap. Bagaman tila kakaiba, ang phobia na ito ay totoong problema para sa mga apektado nito. Ang mga sintomas ng nephophobia ay nag-iiba pero kadalasang kasama ang physical at emotional reaction kapag nakakakita ng mga ulap. Isa sa mga pangunahing sintomas ng nephophobia ay ang pag-iwas sa mga lugar o sitwasyon na may ulap. Ang mga taong may ganitong takot ay maaaring umiwas sa paglabas ng bahay sa mga panahon na maulap o sa panahon ng tag-ulan. Maaari rin silang matakot tuwing makikita ang ulap sa kalangitan kahit sa pamamagitan lamang ng bintana. Ang mga physical symptoms ay maaaring mabilis na pagtibok ng puso, pagpapawis, pagkahilo, hirap sa paghinga at minsan ay panic attack. Ang mga emotional symptoms naman ay maaaring magdulot ng matinding pagkabalisa, takot at pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Ang mga sanhi ng nephophobia ay maaaring magmula sa isang nakakatakot na karanasan na may kinalaman sa mga ulap tulad ng bagyo o malakas na kalamidad. Maaari rin itong sanhi ng mga negative experience na napanood o nabalitaan tungkol sa mga ulap at ang mga posibleng panganib na dala nito. Ang takot ay maaari ring magmula sa lahi o sa nakikitang takot mula sa mga magulang o kapamilya. Samantala, ang paggamot sa nephophobia ay maaaring magkaiba-iba depende sa level ng takot ng isang tao. Karaniwang ginagamit ang CBT upang matulungan ang mga tao na harapin at labanan ang kanilang takot. Sa CBT ay tinuturuan ang mga pasyente ng mga techniques upang baguhin ang kanilang negatibong pananaw at pag-uugali tungkol sa mga ulap. Maaari rin silang dumaan sa exposure therapy, kung saan unti-unting ini-expose ang pasyente sa bagay na kanilang kinatatakutan upang mabawasan ang kanilang takot sa paglipas ng panahon. Dagdag pa rito, ang gamot ay maaari ring isama sa paggamot upang makatulong sa pagkontrol ng mga sintomas ng pagkabalisa. Ang mga antidepressant at anti-anxiety na gamot ay maaaring ireseta ng mga doktor upang mabawasan ang mga sintomas ng takot at tulungan ang mga pasyente na malagpasan ang kanilang takot. Mahalaga rin ang suporta mula sa pamilya at mga kaibigan sa proseso ng paggamot dahil ang emotional support ay malaking tulong para sa mga taong may nephophobia. Bukod sa mga traditional methods ng paggamot, ay mayroon ding mga alternative procedures na maaaring makatulong sa mga may nephophobia. Number 9, agyrophobia.
Ang agyrophobia o takot sa pagtawid ng kalsada ay isang matinding takot na nararanasan ng ilang tao. Ang salitang ito ay mula sa Greek word na agyro, na ang ibig sabihin ay kalsada, at phobia na nangangahulugan namang takot. Habang ang karamihan sa atin ay nakakaramdam ng kaunting kaba sa pagtawid sa kalsada, ang mga taong may agyrophobia ay nakakaranas ng sobrang takot na nagdudulot ng physical at emotional symptoms. Ito ay maaaring makaapekto sa pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga crowded areas. Ang agyrophobia ay may iba't ibang sintomas. Ang physical symptoms ay kinabibilangan ng mabilis na tibok ng puso, pagpapawis, panginginig, pagkahilo at hirap sa paghinga. Habang ang emotional symptoms naman ay matinding pagkabalisa, pag-iwas sa mga lugar na may kalsada at pag-iwas sa mga gawain na nangangailangan ng pagtawid. Ang mga taong may agyrophobia ay maaring makaranas ng panic attack kapag napipilitang tumawid na nagdudulot ng pakiramdam ng takot at kawalan ng kontrol. Subalit hindi patiyak kung ano ang eksaktong sanhi ng agyrophobia, ngunit maaaring dulot ito ng iba't ibang bagay. Ang mga traumatic experience tulad ng aksidente sa kalsada o pagkakita ng aksidente ay maaaring magdulot ng takot. Maaaring may kinalaman din ang genetics, lalo na kung may kasaysayan ng phobias o anxiety disorders sa pamilya. Ang mga karanasan sa pagkabata tulad ng pagiging sobrang protektado ng magulang ay maaari ding mag-ambag sa pagdevelop ng takot na ito. Samantala, ang paggamot sa agyrophobia ay depende sa kalubhaan ng kondisyon at pangangailangan ng pasyente. Ang mga gamot tulad ng anti-anxiety medications o antidepressants ay maaaring ibigay para makatulong sa pagkontrol ng mga sintomas. Subalit, ang mga gamot ay kadalasang pansamantalang solusyon lamang at madalas sinasamahan ng therapy para mas maging epektibo. Bukod dito, mahalaga din ang suporta mula sa pamilya at mga kaibigan para sa mga may agyrophobia. Ang pag-unawa at pagdamay mula sa mga mahal sa buhay ay nagbibigay ng lakas at confidence sa taong may phobia upang harapin ang kanilang takot. Number 10, gephyrophobia. Ang gephyrophobia ay ang takot sa pagtawid ng mga tulay. Bagaman tila kakaiba ito ay maraming tao ang nakakaranas nito na nagdudulot ng matinding kaba at takot kapag kailangan nilang tumawid sa isang tulay. Ang salitang gephyrophobia ay nagmula sa Greek words na gephyra, na ang ibig sabihin ay tulay, at phobos na nangangahulugang takot. Ang mga taong may gephyrophobia ay maaaring makaranas ng iba't ibang sintomas kapag nasa harap ng tulay o iniisip ang pagtawid dito. Kabilang dito ang mabilis na tibok ng puso, pagpapawis, pagkahilo at hirap sa paghinga. Maaari din silang makaramdam ng matinding kaba, takot at pakiramdam na wala silang kontrol. Ang mga sintomas na ito ay maaaring maging matindi at makaapekto ng malaki sa pang-araw-araw na buhay, lalo na kung kailangan nilang tumawid ng tulay para sa trabaho o iba pang mahalagang gawain. Samantala, hindi pa tiyak ang eksaktong dahilan ng gephyrophobia, pero maaaring dulot ito ng iba't ibang bagay. Isa sa mga posibleng sanhi ay ang isang hindi magandang karanasan na may kinalaman sa mga tulay, tulad ng aksidente o sakuna habang tumatawid. Ang mga ganitong karanasan ay maaaring mag-iwan ng matinding takot. Bukod dito, ang mga taong may iba pang uri ng anxiety ay mas madaling magkaroon ng gephyrophobia. Gayun din, ang gephyrophobia ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga taong may ganitong takot ay maaaring umiwas sa mga ruta na may mga tulay, kahit pa ito ang pinakamabilis at pinakamaikling daan. Maaari itong magdulot ng dagdag na oras sa biyahe at dagdag na stress. Sa ibang kaso, ang mga tao ay maaaring piliing hindi na lumabas ng bahay o umiwas sa mga lugar na alam nilang may tulay, na nagiging dahilan para maputol ang kanilang mga normal na gawain at pakikisalamuha sa iba. Subalit, mayroon namang iba't ibang paraan para gamutin ang gephyrophobia. Isa sa pinaka-epektibo ay ang CBT, na tumutulong sa mga tao na baguhin ang kanilang mga negative perspective at behavior tungkol sa kanilang takot. Ikaw, alin sa mga phobia na nabanggit ang meron ka?